When you enter into the King's Chamber, o yung tinatawag natin sa trono ng Lord, sa trono ng Hari, kailangan mong i-honor Protocol to God's kingdom. isang protocol. Kung gusto mong maranasan ang kabutihan ng Hari, kung gusto mong maranasan ang kanyang harian, kailangan mong i-honor ang Hari. Ito ay isang protocol. Every time we approach the presence of God, kailangan natin i-honor ang ating Hari. Amen, sa ating kalagitnaan. Hello? You know, every kingdom, ito ay isang protocol. Every king and every kingdom demands honor. Hindi demand ng honor yan. Ang kaharian ng Diyos, hindi demand ng honor. Ang hari natin, ang Diyos natin, hindi demand ng honor. Kung yung mga tao na nasa posisyon ay nagdi-demand ng honor sa atin, and we give honor to them, di ba? Ibibigyan natin sila ng honor. Sila ay ating pinararanalan. Kapag naimbitahan natin ang isang mayor, halimbawa, na bumisita sa atin, binibigyan natin siya ng honor, binibigyan natin siya ng paraan. For example, kung imbitahan natin si Mayor dito, at si Mayor ay pinaunlakan ng ating invitasyon, of course, di ba, yung honor natin siya bilang ating Mayor. Paano kung inibitahan natin dito si Mayor at pinagsasabi natin o sinabihan natin na, Mayor, ikaw ang dahilan kung bakit buhol-buhol ang traffic dito sa Las Piñas. Mayor, ikaw ang dahilan kung bakit ang basura dito ay nagkaalat. Anong mararamdaman kaya? Ano kaya mararamdaman ng ating Mayor? May embarrass, di ba? Maaaring sumama kanyang nagdamit. You know, God is greater than man. Ang Diyos ay mas higit sa tao. Hello? He's our King. He's our God. So every time we come, we approach the presence of God, approach Him with reverence. Approach His presence with reverence. Lumapit tayo na mayroong paggalang sa Kanya. Igalang natin ang Kanyang presensya, igalang natin ang Kanyang pagkahan. Hello? Because every king and every kingdom demands honor. Honoring God is important foundation because it will hold our successes. You know, ang honor natin sa ating Diyos ay ito ang matibay, isa sa mga matibay na pundasyon na siya mahawak o siya ang nag-sustain ng ating mga successes sa buhay, mga tagumpay natin sa buhay. At ito rin ang nakikita ko na isa sa mga dahilan kung bakit lalong napiplease ang Diyos sa atin. Kapag alam natin kung paano siya i-honor sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating ginagawa. Naparito tayo para i-honor ang ating Diyos. Ang ating pag-aawitan ay bilang isang parangal sa ating Diyos. Alam niyo ko yung ating ginagawang pag-aawitan. Ito ay isang parangal sa ating Hari. Ito ay parangal sa ating Diyos. Yung ating pagtaas ng kamay, ito ay sinyalis, ito ay simbolo na ino-honor natin ang ating Diyos. Yung ating mga declaration, yung ating mga confession ay nagpapahayag na ginagalang natin ang Diyos at pinararangalan natin siya. Hello? Hello? So tayong lahat na narito, tayo ay naparito para parangalan ng Diyos. Hello? Maging lifestyle ho natin ito mga kapatid, tayo ay dapat magbigay ng parangal sa ating Diyos. Lahat ng nilalang ay kailangang magbigay ng parangal. Kailangan magbigay ng honor sa Diyos. Hello? Amen? Sabi ng Bible, Book of Psalms, the heavens declares His glory. The earth, the mountains, the trees, the birds, and the cattle declares His glory.
how much more tayong mga tao dapat magbigay ng kaluwalhatian at parangal sa ating Diyos. How much more tayong mga tinubos ng dugo ni Kristo na dapat magbigay ng parangal sa Diyos. Amen? Amen? Every time na tayo po ipapasok sa lugar na ito, magbigay tayo ng parangal sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating pag-aawitan, sa pamamagitan ng ating mga palakpak, ng ating mga sayaw, ng ating talunan, ng ating mga pagtataas ng kamay. Yan ay pagbibigay ng parangal sa ating Diyos. Hello? Huwag ho tayong mahihiya. Hello, isa mo sa mga kaalaman natin dito yung hiya. Hello? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ka dapat mahiya. Wala po tayong dapat na ikahiya. Huwag ho tayong mahiyang magtaas ng kamay. Huwag ho tayong mahiyang umawit. Hello? Eh, pastor, yung aking boses ay medyo mistiso eh. Huwag nyo na lang humlakasan. Yan ho, yun ang ating pag-awit, yung ating pagsamba buhat sa ating mga puso ay acceptable, ina-accept yan ng Lord. Basta galing yan sa ating mga spirito at sa ating pananampalataya. Yung ating pag-aawit ay ginagawa mo, gawin umaawit para sa kanyang karangalan, para sa kanyang honor. Then, ina-accept ng Lord yung ating pagsamba. Hello? Kaya kung lahat po tayo ay sabay-sabay na magbibigay ng honor sa pamamagitan ng ating worship, ating pag-aawitan, pagtataas ang ating mga kamay. Anong mangyayari? Ang Diyos kikilos sa ating kalagitnaan. Hello? Amen? Yan ang gusto nating mangyari. Kumilos ang Diyos sa ating mga pag-aawitan. Kumilos ang Diyos sa ating pagsamba. Kumilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? Praise God. Hallelujah. Buksan na natin ang ating mga dalang Biblia sa aklat ng Malakay. Ano ba? For the love of His honor. Sabihin natin, for the love of His honor. Yeah, part 1. Ibig sabihin, meron part 2 yan, meron part 3. For the love of His honor. Ito ho ang dapat natin gawing aim. Ito ang dapat nating maging goal. Na lahat ng gagawin natin, whatever you do, whether in words or in deeds, do it for the glory of God. At ito ang ating mga dapat maging aim for the love of His honor. Malakay chapter 1, verse 6. Ang sabi po ng Bible, in NIV translation, ewan ko kung mababasa ninyo, a son honors his father, and a servant honor his master. If I am the father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. It is you, O priest, who show contempt for my name. But you ask, how have we shown contempt for your name? Dito ho sa talatang ito, sa verse na ito, isang pagpapatunay na ang Diyos ay nagdidemand ng honor. Hello? Dinidemand niya ang honor para sa Kanya. If I am the Father, and we call God our Father, tinatawag natin ang Diyos bilang ating Ama. If I am the Father, sabi ni, bilis nyo. Tama tayo dyan. Doon muna tayo sa minsan yung tupa na una sa pastor, ano? Dapat yung pastor. Ay, balikan natin. Ito na. Ay, sabi dyan. A son honors his father and a servant his master. If I am the father, where is my honor? Nasaan ang honor para sa kanya? And where is, if I am your master, sabi ng Lord, if I am a master, where is my reverence? Where is my honor?